Ano ang mararamdaman mo kung sa isang iglap ay mawala ang taong pinakamamahal mo? Habang ikaw naman ay unti-unting hinaharap ang sarili mong laban sa kalusugan. Marami ang nakakakilala kay Lorna Tolentino bilang isa sa pinakamahusay na aktres sa kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na ngiti at matagumpay na karera ay isang buhay na puno ng sakit, pagluha, kontrobersya at mga pagsubok na muntik ng tuluyang sumira sa kanya. Paano niya nalampasan ang pagkawala ng kanyang asawa na si Rudy Fernandez? Ano ang mga sakit na patuloy niyang nilalabanan hanggang ngayon? At sa kabila ng mahigit 50 taon sa industriya, bakit nananatili pa rin siyang isa sa mga pinakaginagalang at pinakamamahal na aktres ng bansa? Samahan ninyo kaming balikan ng makulay, emosyonal at inspirasyonal na kwento ng buhay ni Victoria Lorna Perez Aloquin Fernandez o mas kilala ng buong Pilipinas bilang si Lorna Tolentino, isang babaeng pinatunayan na ang tunay na bituin ay hindi kailanman kumukupas. Gaano man kabigat ang mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. Bago tayo magpatuloy, kung isa ka sa humanga kay Lorna Tolentino, palike ng video at mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po. Ipinanganak si Lorna Tolentino noong Disyembre 23, 1961 sa bayan ng Concepcion, Tarlac. Lumaki siya sa isang pamilyang nagpapahalaga sa disiplina, edukasyon at mabuting pagpapalaki. Bata pa lamang siya nang magpasya ang kanilang pamilya na lumipat sa Maynila upang magkaroon ng mas maraming oportunidad para sa kanilang kinabukasan. Hindi nagtagal, nagsimulang magpakita si Lorna ng kakaibang talento sa harap ng kamera. Sa murang edad ay napansin na ang kanyang likas na galing sa pag-arte at ang kanyang kakayahang magpahayag ng emosyon. Dahil dito, nabuksan ang pintuan ng mundo ng showbiz na tuluyang nagpabago sa direksyon ng kanyang buhay. Kilala rin si Lorna bilang kamag-anak ng ilang personalidad sa industriya. Siya ay pinsan nina Aimee Perez at Sasha Padilla, habang pamangkin naman ng veteranong aktor na si Jerry Pons. Dahil dito, hindi na rin nakapagtatakang naging pamilyar sa kanya ang mundo ng entertainment. Gayunman, hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Kinailangan pa rin niyang patunayan ang kanyang sariling kakayahan upang makilala sa sarili niyang pangalan. Sa kabila ng kanyang maagang pagpasok sa showbiz, hindi isinantabi ng kanyang pamilya ang kahalagahan ng edukasyon. Natapos niya ang kanyang elementarya at sekundaryang pag-aaral sa St. Anthony School. Kalaunan ay kumuha siya ng kursong Bachelor of Arts at nag-aral sa St. Paul College sa Quezon City. Ipinakita nito na kahit abala sa trabaho, nanatiling mahalaga sa kanya ang pag-aaral at personal na pag-unlad. 7 taong gulang pa lamang si Lorna nang unang sumabak sa pag-arte bilang child star. Noong 1970, lumabas siya sa pelikulang My Little One ng Prima Productions. Sa panahong iyon ay ginamit muna niya ang screen name na Giselle. Bagamat bata pa lamang, kapansin-pansin na agad ang kanyang natural na husay sa pagganap sa harap ng kamera. Hindi naglaon ay napansin siya ng mga producer at direktor. Isa sa mga naging mahalagang tao sa kanyang pagsisimula ay si Shoni Tolentino na nagbukas ng oportunidad upang makapasok siya sa FPJ Productions, ang kumpanya ng hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Jr. Isa itong napakalaking hakbang para sa batang aktres dahil nagbigay ito sa kanya ng pagkakataong makasama ang ilan sa pinakamahuhusay na artista noong panahong iyon. Noong dekada 70 ay unti-unti nang lumawak ang kanyang karanasan sa industriya. Isa-isa niyang pinatunayan na hindi lamang siya isang cute na child star, kundi isang artistang may tunay na talento. Bawat pelikulang kanyang ginawa ay nagsilbing pagsasanay upang higit pang mahubog ang kanyang kakayahan. Pagsapit ng kanyang pagdadalaga ay dumating ang pinakamahalagang yugto ng kanyang karera. Maraming child star ang nahihirapang mag-transition sa mga mature na papel, ngunit iba ang naging kapalaran ni Lorna. Noong 1978, muli siyang inilunsad bilang ganap na aktres sa pelikulang Miss Dulce Amor, nahango sa isang sikat na nobela ng Liwayway Magazine at ginawa ng 7 Stars Productions. Dito lalong nasilayan ng publiko ang kanyang husay sa pag-arte. Hindi na lamang siya tinitingnan bilang dating child star, kundi bilang isang seryosong aktres na kayang gumanap sa mabibigat
at emosyonal na karakter. Mula noon ay sunod-sunod na ang kanyang mga proyekto sa pelikula at telebisyon. Isa sa mga pinakatumatak niyang papel ay ang pagganap bilang Darna sa serye ng RPN noong dekada 70. Ang karakter na ito ay lalo pang nagpatibay sa kanyang pangalan bilang isa sa pinakasikat na artista ng kanyang henerasyon. Makalipas ang maraming taon, muli siyang naging bahagi ng mundo ni Darna. Nanggampanan niya ang papel ni Reyna Adran sa bersyon ng GMA Network noong 2005. Ipinakita lamang nito na kahit lumipas ang panahon, nananatili ang tiwala ng industriya sa kanyang kakayahan. Habang patuloy na umaangat ang kanyang karera, unti-unti rin siyang kinilala bilang isa sa pinakamahuhusay na dramatic actresses sa bansa. Hindi lamang kagandahan ng kanyang puhunan, kundi ang pambihirang husay sa pagganap na kayang magpaiyak, magpatawa, at magbigay buhay sa bawat karakter na kanyang ginagampanan. Sa paglipas ng mga taon, lalong lumawak ang kanyang pangalan sa industriya. Ang dating batang nangangarap lamang ay unti-unting naging isa sa mga haligi ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Ngunit kasabay ng kanyang tagumpay ay ang pagdating ng mga pagsubok na susubok sa kanyang katatagan. Mga pagsubok na hindi lamang tungkol sa kanyang karera, kundi maging sa kanyang personal na buhay. Habang patuloy na sumisikat ang pangalan ni Lorna Tolentino sa industriya ng pelikula at telebisyon, may isa ring taong unti-unting naging pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay, ang tinaguriang action king ng pelikulang Pilipino, si Rudy Fernandez. Ang kanilang pagmamahalan ay isa sa mga pinakatinutukan ng publiko dahil kapwa sila kabilang sa pinakamalalaking bituin ng kanilang panahon. Noong 1983, nagpakasal sina Lorna Tolentino at Rudy Fernandez. Mula noon ay naging inspirasyon ang kanilang pagsasama sa maraming Pilipino dahil sa pagmamahalan, respeto at matibay na samahan na kanilang ipinakita sa harap at likod ng kamera. Biniyayaan sila ng dalawang anak na lalaki, sina Ralph and Renz Fernandez. Tinanggap at minahal din ni Lorna bilang sariling anak si Mark Anthony Fernandez, ang anak ni Rudy sa dating actress na si Alma Moreno. Dahil dito, nabuo ang isang pamilyang pinagbuklod ng pagmamahal at pag-unawa. Kasabay ng kanyang masayang buhay pamilya, ay lalo ring umunlad ang kanyang karera. Sunod-sunod ang kanyang mga pelikula at teleserye at patuloy siyang tumanggap ng mga mahihirap at emosyonal na papel. Dahil sa kanyang pambihirang husay sa pagganap, nagkamit siya ng iba't ibang pagkilala mula sa mga prestihiyosong award-giving bodies sa Pilipinas. Hindi lamang siya kinilala bilang isang mahusay na aktres, kundi bilang isa sa mga haligi ng industriya ng pelikula. Ngunit tulad ng maraming kwento ng tagumpay, dumating din ang panahong sinubok ang kanilang pamilya. Noong 2007, nasuring may periampulary cancer si Rudy Fernandez. Isang napakabigat na balita ang dumating sa kanilang buhay. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, mas lalo pang naging matatag si Lorna. Hindi niya iniwan ang kanyang asawa sa gitna ng pinakamahirap nitong laban. Sinamahan niya si Rudy sa iba't ibang gamutan, kabilang ang pagpunta nila sa Japan upang sumailalim sa espesyal na paggamot. Sa bawat araw na lumilipas, ipinakita ni Lorna ang walang kapantay na pagmamahal at katapatan bilang asawa. Habang ang buong bansa ay nagdarasal para sa paggaling ni Rudy, tahimik namang ginagawa ni Lorna ang lahat ng kanyang makakaya upang alagaan ang lalaking pinakamamahal niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga doktor at ng kanilang pamilya, pumanaw si Rudy Fernandez noong Hunyo 7, 2008. Ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng matinding lungkot, hindi lamang kay Lorna at sa kanilang pamilya, kundi maging sa buong industriya ng pelikulang Pilipino. Napakahirap para kay Lorna ang tanggapin ang pagkawala ng kanyang kabiyak, ngunit pinili niyang maging matatag para sa kanilang mga anak. Sa halip na tuluyang sumuko, ipinagpatuloy niya ang kanyang buhay at karera habang daladala ang mga alaala ng lalaking minsang naging kanyang pinakamalaking sandigan. Hindi naging madali ang muling pagbangon matapos ang matinding pagdadalamhati. Gayunman, ipinakita ni Lorna Tolentino na ang tunay na lakas ng isang tao ay nasusukat sa kakayahan nitong bumangon kahit matapos maranasan ang pinakamabigat na dagok ng buhay.
Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kanyang mga pagsubok. Dahil sa mga sumunod na taon, ay haharapin naman niya ang iba't ibang suliranin sa kanyang kalusugan at mga kontrobersyang muling magiging laman ng mga balita. Matapos ang pagpanaw ni Rudy Fernandez, hindi lamang emosyonal na sakit ang kinaharap ni Lorna Tolentino. Dumaan din siya sa iba't ibang pagsubok sa kanyang kalusugan na muntik nang makaapekto sa kanyang karera. Isa sa mga naging problema niya ay ang matinding pananakit ng likod na nagdulot ng pamamanhid sa kanyang mga binti at paa. Dahil dito, nagtungo siya sa Germany noong 2012 upang sumailalim sa stem cell treatment. Matagumpay ang naging resulta ng naturang gamutan at unti-unti siyang nakabalik sa kanyang normal na pamumuhay. Bukod dito, naranasan din niya ang hormonal imbalance, knee injury, at gastric ulcer na kinailangan ng masusing gamutan at pagbabago sa kanyang pamumuhay. Sa mga nagdaang taon, ibinahagi rin niya na siya ay nasa kondisyon ng pagiging pre-diabetic at may hypothyroidism, dahilan upang regular siyang uminom ng maintenance medicine at sumailalim sa patuloy na pagpapatingin sa mga doktor. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya hinayaang maging hadlang ang kanyang kalusugan sa pagtupad sa kanyang mga responsibilidad bilang isang artista. Hindi rin nakaligtas si Lorna sa mga kontrobersya. Isa sa pinakamatagal na usapin ay ang alitan nila ng aktres na si Rosana Roses na tumagal ng maraming taon bago tuluyang nagkaayos noong 2021. Nagkaroon din ng mga chismis na nag-uugnay sa kanya kay Senador Lito Lapid matapos kumalat ang ilang larawan at video sa social media. Gayunman, nilinaw ni Lorna na ang mga ito ay bahagi lamang ng isang proyekto at walang katotohanan ang mga kumalat na espekulasyon. Sa kasalukuyan, nananatiling aktibo si Lorna Tolentino sa industriya ng telebisyon at pelikula. Patuloy siyang napapanood sa mga malalaking proyekto at nananatiling isa sa mga artistang hinahangaan dahil sa kanyang profesionalismo, disiplina at dedikasyon sa kanyang trabaho. Sa kabila ng kanyang edad at mga pinagdaanang pagsubok, hindi pa rin nawawala ang kanyang pagmamahal sa pag-arte. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kasikatan o dami ng parangal. Mas mahalaga ang katatagan, pananampalataya at kakayahang bumangon sa bawat pagsubok. Hanggang ngayon, nananatili siyang isa sa mga pinakaginagalang na haligi ng industriya ng showbiz sa Pilipinas. Isang artistang nag-iwan ng hindi matatawarang pamana at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa maraming Pilipino. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang iba pa naming mga kwentong nagbibigay inspirasyon tungkol sa buhay ng inyong mga paboritong personalidad. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na video.